benta. So, ganun din sa gawain ng Panginoon, mabili tong tao na to eh. Talagang kahit magugulat na lang, nandiyan na kagad yung ano niya eh. Yung kanyang calling, no? So, tatawagan ko na po ang ating maghahayag ng Bible excerpt for today. Ang ating pong kagalang-galang at pinagpipitagan na ating kapatid sa pananampalataya, ang ating pong kapatid na Brother in Christ, Brother Job Victor Ritual. Amen. Praise God. Parang saba na sardinas. Parang natundan. Yun, no? Grabe naman. May pants Glory ka. Glory to God, no? Tayo yung naanyayahan na naman na makapag-share ng salita ng Panginoon, no? Ito po isang kagalakan na naman kahit medyo sabi ko lang sa preparasyon, pero by the glory of God, in the Holy Spirit, i-guide ka niya, no? Tayong bibigyan ka niya ng katalinohan, no? Yan po yung, hindi ko lang kung pangarap ko ito, pangarap ng lahat, your dream, no? Bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, narito po tayo lahat, no? May ang ating pong layunin ay isa, no? Ang papurihan, ang pasalamatan ng Panginoon sa mga oras na ito, no? Kaya po tayo nandito. Yan po yung lagi nating tatandaan. Baka yung iba, baka gusto lang kumain, baka gusto lang magbilyar, no? Ang layunin po ng mga kapatiran bilang isang Kristiyano ay magpasalamat sa Panginoon at magpapuri po, no? Bilang isang physical naman, kaya tayo nandito sa Saudi Arabia, no? Isang lagi kong naisip, no? Bakit pa ako nag-abroad? Bilang kayo, bakit ba kayo nag-abroad? Ano ba ang layunin niyo? Bakit kayo nag-abroad? Simple, isa lang din siguro, no? Kung pang sarili natin. Kung pang sarili ko lang, hindi na ako mag-abroad. Kaya kong buhay ng sarili ko eh. Diba? Kaya tayo nag-abroad dahil para sa pamilya natin. Para maiyahan natin sila sa hirap, para mabigyan natin sila ng magandang bukas, no? Kaya tayo nandito, kaya patuloy po yan. Kaya yun din po yung dream ko. Sana dream ng lahat, no? Kaya tayo nandito, lagi natin isipin ang pangarap natin ay para sa pamilya natin. Para mabigyan natin siya ng magandang buhay, kung ano man kaya natin ibigay, no? Slide, Jai. Yan po yung pamagat ng aking binigay ng Panginoon, no? Your dream. Kaya, glory to God po, no? Ang akin pong, ang binigay po ng Panginoon, no? Dahil pinag-isipan ko at idinalangin ko sa Panginoon kung ano yung gusto niyang ihayag, no? Biglang, pag ano ko, Philippians 4:6, about sa, sa panalangin, no? Sabi niya dito, do not be anxious. Ano ba anxious? Anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving present your request to God. Sa Tagalog, no? Tagalogin natin kasi kahit ako hindi ko masyado nunaan eh. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipapakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Bago po natin talakayin, no? Samahan niyo po ako sa mixing panalangin. Lord, Father God, salamat po Panginoon sa isang pribilehiyo na ako'y gagamitin mong muli, Panginoon. Father God, lumalapit po ako sa inyo, Panginoon, nagpapakalinis. At upang maging karapat-dapat ako, Panginoon, na magayag ng iyong salita, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagkakasala, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, bilang isang sisiglang walang laman. Tanging salita mo lamang po, Panginoon, at ang iyong presensya ang mamutawi at mahayag sa harapan ng aming mga iglesia, Panginoon. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' all I pray, in the mighty name of Jesus. Amen. Magpatuloy po tayo, no? Sabi nga, do not be anxious about anything. Huwag daw po tayong mag-worry. Dahil ang lahat, sabi nga bago pa tayo umalis sa Pilipinas, may mga panalangin na tayo eh. May mga panalangin na tayo. Kahit kayo, ano ba yung panalangin nyo? Ba't ako mag-abroad? Kahit naglalakad pa lang ako minsan nung sa kalalagayin ko, naglalakad pa lang ako eh. Sabihin ko, pag natuloy ako dito, hindi kaya ito scam. Lagi mong sinasabi, pag natuloy ako dito, ito yung plano ko, ito yung ihahayag ko, ito yung gusto ko. Gusto kong magkaroon ng bahay, gusto kong magkaroon ng simpleng buhay, gusto kong magkaroon ng pagkain yung mga anak ko, yung pamilya ko. Di ba, yung lagi yung naisip natin, bago pala tayo pupunta dun sa paakyat ng Bindiya, pagbaba mo ng Bindiya, sabi niya, Saudi na. Sabi ko, nakikita ko sa Facebook, bago ko pala nakikita sa Bindiya, yun na lagi yung naisip mo, sana matanggap ako sa trabaho. Sana makakapasa ako sa abroad.
Pagbaba mo ng tulay, Saudi na pala yun kasi nandun na yung mga agency. At nandun na sa Saudi, nandun na, ito na. Ito na yung kalakaran ko. Natupad no. Pero sabi nga nila, may hadlang. May hadlang dyan eh. May hadlang dyan. Sabi nga, do not be anxious. Sabi nga, next slide ay. Sabi niya, ito po yung number 1 hadlang, worries. Alam mo ba ang worries, bago ko umakyat doon sa tulay, ng Bindiya, kaya ko kaya, nasa bahay ka pa nga lang eh. Nasa bahay ka pa lang, papunta ka pa lang sa, ano kaya, matanggap kaya ako? Ang dami kong sakit, ang dami mong overthinking ka na. Sa sobrang thinking mo, sa sobrang pag-iisip mo, parang hindi mo kaya, ano ba? Diba? Minsan, pag naglalakad ka, nananalangin ka eh. Hindi mo totally na-address yung panalangin mo, pero yun yung desire ng puso mo. Anong gusto mo? Sabi ko nga eh, pag nanalangin doon, sana matanggap ako, sana makapasa ako sa medical. Diba, isang uri ng panalangin po yun, maiksing panalangin. At yun po ay napapag-unawa ng Panginoon. Yun po ay napapag-unawa ng Lord. At yun po ay ibibigay at ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga tayo nandito sa Saudi, kasi ibinigay na ng Panginoon, nakuha na natin eh. Sabi po sa Matthew 26:34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa karawan ng kanyang kasamaan. Alam mo po ba na kasalanan pala yung sobrang thinking ka, nag-iisip ka sa kapwa mo, nag-iisip ka ng mga bagay-bagay na wala, isa po yung kasalanan. Kasi nga, hindi ka pa nagtatanim, hindi ka pa nagbibigay ng bini, sabi ni Kuya Eli, hindi ka pa nagtatanim ng bini, gusto mo nang umani ng mga negative thinking. Gusto mo na, parang hindi ako matatanggap, may sakit ako sa ganito. Yun yung mga worries, kaya hindi mo napapagtagumpayan yung pangarap mo, yung dreams mo, no? Yun yung mga worries, kaya hindi mo napapagtagumpayan. Kaya yung iba, nasasadlak sa, hanggang dito na lang ako, wala akong kayang gawin, wala kasi nga, ang dami mong negative thinking. Ang sabi dun sa ating pamagat, no? Sabi nga do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. Sabi nga habang naglalakad ka, kasi ibig sabihin, naglalakad ka, kahit ang dami mong negative, ang dami mong worries, ang dami mong negative thinking sa buhay, naglalakad ka, nananalangin ka, ibig sabihin may action. Kasi pumupunta ka doon eh. Ibig sabihin may action. Kahit ang dami mong thinking, ang dami mong... Pero nung lumalakad ka na, nagdadasal ka na hindi mo lang alam. Lord, bigyan mo ako ng ganito, makapasa ako dito. Pag nakapasa ako dito, ganito yung mga layunin ko sa buhay. Maganda ang layunin mo eh. Ibibigay ng Panginoon yan. Kasi habang nag-uuris ka, pero may ginagawa ka, ibig sabihin may action. At pag nakatawid ka doon, sa mga action na ginawa mo, at nanalangin ka sa Panginoon, ipagkakaloob ng Panginoon, tuloy natin. With thanksgiving. Sabi nga, may pasasalamat, nananalangin ka, nagsalamat ka sa Panginoon. At sabi nga, present your request to God. At ito, iprenisenta mo sa Panginoon yung mga kahilingan mo. Gusto kong maka-abroad, gusto kong bigyan. At tinupad po tinutupad ng Panginoon. Ibinigay na ng Panginoon niya sa atin. Ang lahat po ng inihiling natin, ibinigay na ng Panginoon. Hindi lang ngayon, hindi lang, baka bukas mo kaluwa. Kasi ang Panginoon, pag nagbigay, hindi niya inaagahan. Lagi on time ang Panginoon. Kasi pag binigyan ka ng Panginoon ng mas maaga, naubos mo ng maaga, mapaparalisa ka. Parang ako, nag-request ako, Panginoon, 2 years lang ako, bigyan mo ako ng bahay. Kung sinunod ng Panginoon yun, na binigyan ako ng bahay ng 2 years na, biglang nag-pandemic. Nga, wala akong trabaho, may bahay nga ako. Sabi ko, 2 years lang ako, pag nagkabay, uwi na ako di nga ako, kasi nag-pandemic, wala akong papakain so makatuwid, hindi binigay sa akin ng Panginoon yung request ko ng 2 years lang, pinahaba ng Panginoon, after 7 years, ibinigay. May kakayanan ako na magpakain, kakayanan ko na magbayad ng kuryente. Nag-request ka ng sasakyan. Ibinigay sa inyo ng Panginoon ngayon. Wala kang pang gasolina. Wala kang pambayad ng huli. Kasi nahuli ka dyan, 150. Useless. Di ba? Walang pang change oil. Walang pang change oil. Kaya hindi ibibigay ng Panginoon yan kasi ginusto mo lang. Sabi nga dito ibibigay ng Panginoon yan sa tamang oras. Kasi may kakayang ka na sa lahat ng bagay. Kaya mo na magpa-change oil, kaya mo na magbayad ng maintenance, kaya mo na magbayad ng huli. Ganun ang Panginoon kumilos sa buhay natin. Ibibigay niya on the right time, no? Kaya nga, ano pa ba? Sabi niya, pag ipinanalangin mo sa Panginoon lahat yan, ibinigay na ng Panginoon yan. Pero, mayroon po yung pinaka-the risk. Sabi nga next slide ay, second is risk. Ano ba yung risk? Basahin natin. Kung saan walang pantas na pamamahala
ang bayan ay nababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Ito po yung pinaka-the best na risk. Binigay na ng Panginoon lahat. Nandiyan na tayo, binigay na ng Panginoon. Ayan na yung hinihiling mo, nakapag-abroad ka na, nakatawid ka na sa tulay ng Bindiya, nandun ka na sa Saudi. Binigay na ng Panginoon, nandito ka na sa Saudi ngayon. Yan, binigay na, nanagana ka na sa kayamanan, binigay na lahat sa iyo. So ngayon, tinanong mo ba sa sarili mo ulit ngayon? Tinanong mo ba sa sarili ulit ko ngayon? Ano ba yung dreams ko? Nandiyan pa ba yung dreams nyo? Sa sarili ninyo? Para sa pamilya nyo, bigyan ng magandang buhay. Yung anak ko, bigyan ng bahay. Nandiyan pa ba? Tinanong nyo sa sarili nyo, iba ba yung pangarap nyo nung umalis kayo? Yan po yung nakakatakot. Kasi nung nakatawid na tayo, nandito na sa Saudi tayo, nakapagpasalamat ulit tayo sa Panginoon. Lord, thank you. Kasi binigyan mo naman ako ng panibagong ng pag-asa, binigyan mo na ako ng katagumpayan sa aking kahilingan. Nakapagpasalamat ba kayo sa Panginoon? Dahil tinupad niya nung bago kayo umakit ng Bindiyan, nagpasalamat kayo sa Panginoon. Thanks God. Nandito na ako sa Saudi at matutupad ko na yung mga pangarap ko. Naiba eh. Yun yung nakakatakot. Nasa Saudi ka na, naiba na yung linyada mo. Hindi na para sa pamilya, baka para sa sarili mo na lang. Kung para sa sarili mo lang, yung kagustuhan mo, umuwi ka na sa Pilipinas kasi kaya mong buhay ng sarili mo sa Pilipinas. Amen? Amen. Ganun po kaya, sabi nga nakakatakot. Pero, paano mo? Paano mo malalabanan yung ganyang sitwasyon? Sabi nga dun sa unang verse ulit natin, no? But in every situation, by prayer and petition, kailangan mong magnalangin, kailangan mong magpasalamat sa Panginoon. Sa paanong paraan? Sabi sa Proverbs 11:14. Doon lang dahil. Kung saan walang pantas na pamamahala. Ibig sabihin, kung wala ka sa simbahan, wala ka sa church, wala ka sa words of God, kung wala ka sa pantas, ang bayan mo ay babagsak. Ang pangarap mo ay mawawala. Ang pangarap mo ay babagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Nandito po ang mga tagapayo. Yung words of God, yan po yung ating sandigan, yan po yung ating inihahayag dito. Yan po yung inihahayag ng pastor, yung kagalingan. Matututo tayo ng wisdom, matututo tayo ng kakayahan, at maaalaala natin yung dreams natin, physically and spiritually. At pag nangyari po yun, na sinundan mo yung karamihan ng mga tagapayo, yung mga nangangaral, yung mga nagsishare ng salita ng Panginoon, next slide, Jai. Nandyan po yung pangatlo. Success. Sabi po sa Proverbs 16:3, commit your works into the Lord, in all your thoughts shall be established. Yan po. Pag iniukol mo sa Diyos, nakinig ka sa salita ng Diyos, na isaayos mo lahat, yun po yung number 3 success. Iukol mo sa Diyos ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. No? Kaya po bilang isang Kristiyano, alahanin po lagi natin yung sinasabi ng Panginoon at alahanin po natin yung words ng Panginoon dahil pag iniukol po natin sa Panginoon ang lahat ng gawa, huwag po tayong sumandal sa sarili nating kakayahan. Kasi ang sarili nating kakayahan, yun yung magliliwas ng landas. Pero pag nasa presensya tayo ng Panginoon, ang ating pong mga panukala ay matatag. Diyan po natin makakamit yung success. Lahat po ng gawa natin, lahat po ng mga gusto nating pangarap, iukol po natin sa Panginoon. Balik, Jai, sa pamagat. Hindi, yung sa verse, no? Bilang conclusion, no? Conclusion. Sa, yung, yan, sa ating ano. Philippians 4:16, no? Lagi po natin isipin. Sabi sa number 1, worries. Wala kasi natin ng worries. Yung risk, kailangan natin sa simbahan para hindi natin mawala yung risk. At saka po yung success sa number 15. Kaya po sabi sa Philippians po, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, magpasalamat po tayo sa Panginoon with thanksgiving. At lahat po ng iyong request, at saka yung mga presenta mo sa Panginoon, ibibigay po ng Panginoon ang iyong pangarap ng dream. Amen po ba? Ayun, salamat po. Agad, salamat po sa Panginoon at ako po, Panginoon, ay yung ginamit muli, Panginoon, na magayal ng salita, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito ay magre-rema, Panginoon, sa aming isipan. Alam namin, Panginoon, na ito ay mai-apply namin sa aming pamumuhay, Panginoon. At makakaalam na namin, Panginoon, ang salitang ito, Panginoon, na binigay mo sa Philippians 4:16, Panginoon. Ganon din po mga Panginoon sa supporting verse, Panginoon.
Dalangin namin, Panginoon, na habang lumalakad kami ngayong linggo na darating, Panginoon, ay parang humahakbang kami, Panginoon, sa bridge ng Bindia, Panginoon, kung saan ay maaalala namin ang aming mga pangarap, Panginoon. Lord, samahan mo po kami, Panginoon, bigyan mo kami ng katalinungan, kakayahan ng wisdom, Panginoon, kung paano ay makamta namin ang aming pangarap, physically, Panginoon, spiritually, sa iyong presensya, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga nakarinig, salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Nawa, Panginoon, ay once again ay mahalakaran namin ito at magamit namin physically and spiritually, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name I pray. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen.